Ang tanging gusto lang naman ni Victoria ay isang tahimik na gabi. Iyon lang. Pagod mula sa 8 oras na pagtatrabaho, masikip na biyahe sa bus, at sa init ng panahon na tila ba ayaw magpaawat. Ang pangarap niya lang ay makauwi, makapagpahinga, at kalimutan muna ang mundo. Pero hindi lahat ng pangarap natutupad. Isang maliit na kamay ang biglang yumakap sa kanyang binti. Mahigpit. Naramdaman niya ang panginginig nito. "Mommy!" Isang tinig ng bata. Basag at puno ng lungkot. Napahinto si Victoria sa gitna ng mataong sidewalk. Napatingin siya sa ibaba. Isang batang lalaki na sa tingin niya ay nasa 4 o 5 taong gulang ang nakayakap sa kanya. Umiiyak ito nang walang tunog at ang mga mumunting balikat nito ay umaalog. "Mommy, wag mo kong iwan ulit." Naramdaman ni Victoria ang pagtigil ng mundo niya. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Ang mga taong naglalakad ay nagsimulang bumagal, napapatingin sa kanila. "Nako bata," mahinang sabi niya. Bahagyang yumuko. "Nagkakamali ka yata, hindi ako ang mommy mo." Pero lalong humigpit ang yakap ng bata. "Ikaw si mommy, ikaw yan." Nagsimula nang magbulungan ang mga tao sa paligid. Kawawang bata, mukhang iniwan ng ina. Tingnan mo yung babae, parang gulat na gulat. Baka tinatakbuhan niya ang responsibilidad niya. Gusto ni Victoria na magpaliwanag, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Biglang may tumabing anino sa kanila. Isang pares ng mamahaling leather shoes ang unang nakita niya. Pag-angat ng kanyang tingin, isang lalaking matangkad at nakasuot ng isang perpektong plansadong business suit ang nakatayo sa harap niya. Ang mukha ng lalaki ay tila inukit mula sa bato. Matigas ang linya ng panga at ang mga mata nito ay malamig at mapanuri. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang komplikadong problema na kailangan nitong suriin. "Hendrik," sabi ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado, pero may bigat. Isang boses na sanay mag-utos. Pero ang bata, si Hendrik, ay lalong isiniksik ang mukha sa binti ni Victoria. "Mommy, ayoko." Ang tingin ng lalaki ay bumalik kay Victoria. At sa pagkakataong ito, mas tumalim pa. "Anong ginawa mo sa pamangkin ko?" Napasinghap si Victoria. "Isang akusasyon." Wala po, sir." Nanginginig niyang sagot. "Naglalakad lang po ako." Bigla na lang po siyang yumakap sa akin. Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Tila hindi ito naniwala sa kanya. Naramdaman ni Victoria na para siyang isang kriminal na iniimbestigahan sa gitna ng daan. Ang mga bulungan sa paligid ay mas lumakas. Hala, baka modus yan. Kawawa naman yung mayaman, mukhang napagtripan. Napalunok si Victoria. Gusto niyang sumigaw na hindi siya masamang tao. Napagod lang siya at gusto na niyang umuwi. Sinubukan ng lalaki na kunin ang bata. "Hendrik, halika na. Uuwi na tayo." "Ayoko. Si Mommy. Sasama si Mommy." Nilalong umiyak ang bata. Sa bawat pag-iyak ni Hendrik, pakiramdam ni Victoria ay lalong tumutusok ang mga tingin ng mga tao sa kanya. Walang magawa ang lalaki. Bawat tangka niyang buhati ng pamangkin niya ay nauuwi lang sa mas malakas na pag-iyak at pagyakap kay Victoria. Sa wakas, tila sumuko ang lalaki. Hinarap siya nito muli. Pero ngayon ay may halong pagkayamot at pagkabigo ang mukha. Hindi siya bibitaw, sabi nito, na para bang kasalanan pa ni Victoria ang lahat. Tumingin ito sa paligid, sa mga taong nakikiusyoso. Malinaw na ayaw nito ng eksena. Huminga ito ng malalim bago muling tumingin sa kanya. "Anong pangalan mo?" tanong nito. "V. Victoria po." "Victoria." Inulit nito ang pangalan niya na parang isang bagay na hindi kaaya-aya sa panlasa nito. "Kailangan kong makuha ang contact number mo." Natigilan si Victoria. Bakit po?"
dahil ayaw bitawan ng pamangkin ko ang binti mo. Sarkastiko nitong sagot. Ano sa tingin mo? Dadalhin kita sa bahay namin? Namula ang buong mukha ni Victoria sa hiya at inis. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang sabihin na wala itong karapatan sa pribadong impormasyon niya. Pero nang makita niya ang desperasyon sa mga mata ng maliit na batang nakayakap sa kanya, parang may kung anong kumurot sa puso niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone, pero bago pa man niya maidikta ang numero, may iniabot na ang lalaki sa kanya. Isang business card. Hunter Maxwell, CEO, Maxwell Holdings Inc. Namilog ang mga mata ni Victoria. CEO? Ang lalaking arogante sa harap niya ay isa sa mga pinakamayamang negosyante sa bansa? I-text mo sa akin ang buong pangalan at address mo? Utos nito. At siguraduhin mong sasagutin mo ang tawag ko. Pagkatapos ay dumukot ito ng wallet. Kinabahan si Victoria. Babayaran ba siya nito para sa abala? Pero hindi pera ang kinuha nito. Kinuha nito ang sariling cellphone at itinapat sa kanya. Ngayon, ngumiti ka, sabi nito. Para kung sakaling tumakbo ka, alam ko kung sinong ipapahanap ko sa mga tauhan ko. Hindi na yon pakiusap. Isa yung babala. Nanginginig na tumingin si Victoria sa camera. Pagkatapos ay sa lalaki. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang pag-akusa sa kanya sa gitna ng daan o ang malamig na pangako sa mga mata ng lalaking ito. Isang click ng camera ang narinig niya. Salamat sa kooperasyon mo, sabi ni Hunter, kahit na walang bahid ng pasasalamat sa boses nito. Yumuko ito para kausapin ang bata. Hendrik, tignan mo. Kilala na natin si Mommy. Pwede na tayong umuwi. Hahanapin natin siya ulit. Parang mahika. Unti-unting lumuwag ang yakap ng bata. Tumingin ito kay Victoria na may pag-asa sa mga mata. Isinuot ni Hunter ang business card sa bulsa ng blusa ni Victoria. Ang daliri nito ay saglit na dumampi sa kanyang balat na nagdulot ng kuryente sa kanyang katawan. Bukas, sabi nito sa mahinang boses na siya lang ang makakarinig. Pumunta ka sa opisina ko. Mag-uusap tayo. At pagkasabi niyon, binuhat na niya si Hendrik na ngayon ay hindi na nagpupumiglas at tumalikod sila. Naglakad sila palayo, papalayo sa kanya. Iniwan si Victoria na nakatayo roon. Nalilito, nanginginig, at may isang business card sa kanyang dibdib na parang isang mabigat na selyo ng kanyang hindi inaasahang kapalaran. Ang katahimikan, iyon ang unang sumalubong kay Hunter pagpasok niya sa malawak at malamig na mansyon. Isang katahimikan na mas maingay pa sa sigawan. Isang katahimikan na bumabalot sa bawat sulok ng bahay na dati puno ng tawanan. Natagpuan niya si Hendrik sa dining hall. Nakaupo ito sa kanyang mataas na upuan, sa harap ng isang platong halos hindi nagalaw. Ang paborito nitong fried chicken at kanin ay tila hindi nito nakikita. Ang mga mata ng bata ay nakatutok sa malaking pintuan sa harapan na para bang nag-aabang ng isang taong hindi darating. Hendrik, mahinang tawag ni Hunter. Kailangan mong kumain. Walang sagot. Hindi man lang kumurap ang bata. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa dibdib ni Hunter. Ito na ang eksena gabi-gabi. Sa loob ng 6 na buwan. Ang pagtanggi sa pagkain. Ang pananahimik. Ang walang katapusang paghihintay. Naalala niya ang gabing iyon. Ang pagtunog ng telepono sa hating gabi. Ang boses sa kabilang linya na nagsasabing may nangyaring aksidente. Ang pagtakbo niya sa ospital para lang abutang wala na ang kanyang nakababatang kapatid at ang asawa nito. Naiwan sa kanya ang lahat, ang kumpanya, ang mansyon, at ang isang batang biglang naulila sa magulang. Ipinangako niya sa sarili na aalagaan niya si Hendrik, na ibibigay niya ang lahat. Pero sa kabila ng lahat ng laruan, ng lahat ng mamahaling gamit, ng lahat ng yaman na kaya niyang ibigay, hindi niya maibalik ang pinakamahalagang bagay, ang ngiti ng kanyang pamangkin. Hanggang kanina, hanggang sa babaeng yon. Si Victoria, bumalik si Hunter sa kanyang study. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan at binuksan ang kanyang laptop.
Ilang sandali lang, pumasok ang isang email mula sa kanyang pribadong investigador. Nakalakip doon ang isang kompletong report tungkol kay Victoria Santiago. Isang simpleng empleyado sa isang maliit na kumpanya. Nakatira mag-isa sa isang apartment. Walang pamilya sa syudad. Walang boyfriend. Isang babaeng may simpleng buhay. Isang babaeng perpekto para sa kanyang plano. Para kay Hunter, ang lahat ay isang transaction. Isang problema na may solusyon. At sa ngayon, si Victoria ang solusyon. Kinabukasan, sa ituktok ng Maxwell Holdings Tower, tanaw ni Hunter ang buong syudad mula sa salaming pader ng kanyang opisina. Ang lahat ng gusaling iyon, ang lahat ng kalsadang iyon, lahat ay tila maliliit mula sa kanyang kinatatayuan. Ganito siya mamuhay, nasa itaas, kontrolado ang lahat. "Sir, narito na po si Mrs. Santiago," sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. "Papasukin mo siya." Sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa bintana. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ang marahang pagpasok nito. Naramdaman niya ang presensya nito sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap ito. Nakita niya ang takot at pag-aalinlangan sa mga mata ni Victoria. Mas mukha itong maliit at simple sa loob ng kanyang malawak na opisina. Nakasuot lang ito ng simpleng bestida at flats. "Maupo ka," sabi niya. Itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Sumunod ito ng walang imik. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Hunter. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Isang kontrata. Diretsahan niyang sabi. Binuksan ito ni Victoria. Nanlaki ang mga mata nito habang binabasa ang mga nakasulat. "Gusto kong magpanggap ka bilang isang family friend," paliwanag ni Hunter. "Bibisitahin mo si Hendrik 3 beses sa isang linggo. Sasamahan mo siyang maglaro, kumain, gagawin mo ang lahat para mapasaya siya." Napatingin sa kanya si Victoria, hindi makapaniwala. At bilang kabayaran, dagdag ni Hunter, itinuro ang isang numero sa kontrata. "Babayaran kita ng halagang yan buwan-buwan, 5 taon. Sapat na para hindi mo na kailangang magtrabaho habang buhay." Inaasahan niyang magugulat ito, matutuwa. Marahil ay magpapasalamat. Ito ang epekto ng pera sa mga tao. Lahat ay may presyo, pero hindi. Tumingin si Victoria mula sa papel, diretso sa kanyang mga mata. Wala na ang takot. Ang naroon na lang ay isang apoy na hindi niya inaasahan. Isang bagay na hindi niya mabasa. Dahan-dahan itong isinara ang folder. Hinawakan nito ang kontrata. At sa harap mismo niya, dahan-dahan niya itong pinunit. Sa gitna, napatanga si Hunter. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila isang pagsabog sa loob ng kanyang tahimik na opisina. Tumayo si Victoria. Tinitigan siya nito nang may dignidad na hindi nababagay sa simpleng bestida nito. "Ang pamangkin ninyo ay hindi isang produkto, sir," sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit matatag, at hindi rin ako. Pagkasabi niyon, tumalikod ito at naglakad palabas ng kanyang opisina. Iniwan si Hunter na nakaupuro. Napapalibutan ng yaman at kapangyarihan, pero sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng isang bagay na hindi niya kayang bilhin. Isang mariing pagtanggi. Sinubukan ni Victoria na bumalik sa dati. Pumasok siya sa opisina kinabukasan na may isang determinasyon. Kakalimutan niya ang lahat. Kakalimutan niya ang isang aroganteng CEO at ang malungkot nitong pamangkin. Ang buhay niya ay simple at tahimik, at gagawin niya ang lahat para manatili itong ganoon. Pero ang kapayapaan ay isang bagay na madaling sirain. Nagsimula ito sa pantry. Habang nagtitimpla siya ng kape, narinig niya ang dalawa niyang katrabaho na nagbubulungan sa kabilang sulok. "Uy, totoo ba yung nakita ni Brenda? Si Victoria daw, sumakay sa isang mamahaling kotse kahapon." "Oo, at ang driver daw grabe sa gwapo. Mukhang mayaman." "Saan kaya siya nakabingwit ng ganon?
Akala ko ba simple lang yan? Nagpanggap si Victoria na walang narinig. Pero naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga tainga. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginig habang hinahalo niya ang kape. Ang mga bulungan ay sumunod sa kanya buong araw. Sa tuwing dadaan siya, nararamdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran. Naririnig niya ang mga mahihinang hagikgikan. Para siyang isang isda sa loob ng isang aquarium, pinapanood ng lahat. Pagdating ng tanghalian, hindi na niya kinaya. Kailangan niyang makalayo. Lumabas siya ng opisina at naglakad papunta sa isang maliit na coffee shop sa kabilang kanto, ang kanyang munting santuwaryo. Umorder siya ng kanyang paboritong kape at naupo sa pinakasulok na mesa. Sa wakas, katahimikan. Huminga siya ng malalim, pero ang katahimikan ay panandalian lang. Isang tunog ng kampana mula sa pinto ang nagpalingon sa kanya. At doon, natigilan siya. Si Hunter. At kasama nito, si Hendrik. Nagkunwari si Hunter na nagulat ito nang makita siya. Oh, Victoria, what a coincidence. Isang kasinungalingan. Alam ni Victoria na sinadya ito. Alam niyang sinundan siya nito. Bago pa man siya makapagsalita, nakita na siya ni Hendrik. Mommy! Sigaw ng bata. Ang munting boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong coffee shop. Lahat ng tao ay napatingin sa kanila. Gusto ni Victoria na lamunin na lang siya ng lupa. Tumakbo si Hendrik palapit sa kanya. Bit-bit ang isang piraso ng papel. Hindi ito yumakap sa kanya ngayon, pero ang mga mata nito ay puno ng pananabik. Mommy, look! Para sa'yo! Sabi nito, inaabot sa kanya ang papel. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Victoria. Isa itong drawing, isang drawing ng bata na puno ng kulay. 3 tao. Isang malaking lalaki, isang babae na may mahabang buhok at isang maliit na bata sa gitna. Magkakahawak sila ng kamay sa ilalim ng isang malaking araw na nakangiti. At sa itaas, nakasulat sa mga letrang pabaliktad, Pamilya. May kung anong kumurot sa puso ni Victoria, isang bagay na mainit at masakit. Ang simpleng pangarap ng isang bata, iginuhit sa isang piraso ng papel. Nakita niya ang sarili sa drawing, ang mahabang buhok, ang bestida. Maganda ba, Mami? Tanong ni Hendrik. Ang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Hindi makasagot si Victoria. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Yumuko siya para itago ito. Naramdaman niya ang paglapit ni Hunter. Naupo ito sa upuang katapat niya. Victoria, mahinang sabi nito. Umalis na kayo. Pabulong niyang sagot. Ayaw niyang tumingin dito. Parang awa niyo na. Ilang sandaling katahimikan. Inakala niyang aalis na ito. Pero nanatili ito roon. Pakiusap. Ang boses ni Hunter ay iba na ngayon. Wala na ang pagiging arogante, wala na ang pag-uutos. Ang naroon na lang ay isang bagay na hindi pa niya naririnig mula dito. Isang tunog ng pagod at pagsusumamo, hindi para sa akin, sabi nito, kundi para sa bata. Napilitan si Victoria na iangat ang kanyang tingin. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Hunter na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang kalungkutan. Isang desperasyon. Hindi na siya ngumiti. Halos pabulong na sabi ni Hunter. Mula noong araw na yon, pumayag si Victoria. Dumating siya sa mansyon noong Sabado ng hapon, sakay ng isang taxi na binayaran ni Hunter. Pagbaba niya, kitang-kita sa mukha niya ang pagkamangha at pagkailang sa laki ng bahay. Para siyang isang mahiyaing ibon na napadpad sa isang gintong hawla. Pinanood siya ni Hunter mula sa bintana ng kanyang study. Pinanood niya kung paano ito nag-atubiling mag-doorbell, kung paano nito inayos ang kanyang simpleng damit, na para bang hindi ito sapat na angkop para sa lugar. Sa sandaling iyon, isa pa rin siyang solusyon sa paningin ni Hunter. Isang variable sa isang komplikadong equation, pero isang variable na epektibo. Pagpasok pa lang ni Victoria sa pinto, ang kaninang matamlay na si Hendrik
ay biglang nagkaroon ng buhay. "Mommy!" Tumakbo ito at yumakap sa bewang ni Victoria. At sa pagkakataong ito, walang pag-iyak. Tanging purong pananabik. Sa loob ng sumunod na 2 oras, naging anino si Hunter sa sarili niyang pamamahay. Hindi siya nagpakita. Nanatili lang siya sa di kalayuan, nagmamasid. Nakita niya ang pagiging alanganin ni Victoria sa simula. Hindi ito sanay sa bata. Nang hilingin ni Hendrik na maglaro sila ng tagu-taguan sa malawak na hardin, nakita ni Hunter ang bahagyang gulat sa mukha nito. Sige, sabi ni Victoria. Ako ang taya. Pumikit ito at nagsimulang magbilang, habang si Hendrik ay tumakbo na parang isang maliit na ipo-ipo para magtago sa likod ng isang malaking paso. Hindi magaling magtago si Hendrik. Ang mga paa nito ay kitang-kita. At si Victoria, halatang sinasadya niyang hindi ito agad makita. Nasaan na kaya si Hendrik? Sabi nito sa malakas na boses na may halong pag-arte. Wala siya dito sa likod ng puno. Wala rin sa ilalim ng slide. Napangiti si Hunter. Hanggang sa isang eksena ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa pag-ikot ni Victoria sa isang fountain, hindi niya napansin ang isang nakalabas na hose. Natapilok siya. Hindi naman siya tuluyang natumba, pero nawalan siya ng balanse at napahawak sa gilid ng fontaine na may kasamang nakakatawang sigaw. At noon niya narinig iyon. Mula sa pinagtataguan ni Hendrik, isang maliit na hagik-gik ang unang lumabas. Sinundan iyon ng isa pa. At pagkatapos, isang malakas, malinis, at masayang tawa. Isang tunog na 6 na buwan nang hindi naririnig ni Hunter sa loob ng mansyon na yon. Napatigil si Hunter. Ang tunog na yon ay parang musika, parang ulan pagkatapos ng isang mahabang tagtuyot. Pumasok yon sa kanyang mga tainga at dumiretso sa puso niyang matagal nang tuyo. Napatingin si Hendrik sa kanya mula sa malayo. Nakita ng bata na nakatingin siya. Ngumiti ito sa kanya. Isang totoong nangiti, abot hanggang sa mga mata. Hindi na malaya ni Hunter, isang ngiti ang unti-unti na ring sumilay sa sarili niyang mga labi. Nang magmeryenda sila, sumali na si Hunter. Umupo siya sa tapat nilang dalawa sa garden table. Si Hendrik, masayang kumakain ng sandwich habang nagkukwento tungkol sa bago niyang laruan. Si Victoria, tahimik lang na nakikinig, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Tinitigan siya ni Hunter. Sa ilalim ng sinag ng araw, nakita niya ang maliliit na detalye na hindi niya napansin noon. Ang paraan ng pagkurba ng kanyang mga labi kapag nakangiti. Ang kislap sa kanyang mga mata kapag tinitingnan niya si Hendrik. Wala siyang ginagawang espesyal, hindi siya nagpapanggap. Simple lang siya. Totoo. Salamat, biglang nasabi ni Hunter. Napatingin sa kanya si Victoria, bahagyang nagulat. Para po saan, sir? Para dito. Sabi niya. Iginalaw ang kanyang tingin mula kay Hendrik pabalik kay Victoria. Para sa tawa niya. Isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa mga pisngi ni Victoria. Wala po iyon. Masaya po akong makitang masaya si Hendrik. Hindi na siya isang solusyon. Hindi na siya isang variable. Sa sandaling iyon, sa harap niya, siya si Victoria. Isang babaeng may dalang init at liwanag sa malamig at madilim niyang mundo. Oras na para umuwi si Victoria. Hinatid siya ni Hunter sa may pinto. Salamat ulit, Victoria, sabi niya. Sa pagkakataong ito, mas may personal na kahulugan na iyon. Ngumiti lang ito bilang sagot. Pero bago pa man niya mabuksan ang pinto, may maliit na kamay na humawak sa laylayan ng damit ni Victoria. Si Hendrik. Nakatingala ito sa kanya, ang mga mata ay bilog at puno ng isang tanong. Babalik ka bukas, Mami? Ang tanong ay lumutang sa ere. Simple, inosente. Pero para kina Hunter at Victoria, iyon ang pinakamabigat na tanong sa buong mundo. Nagkatinginan sila. 2 taong biglang naging sentro ng isang munting pangarap. Ang mga pagbisita ni Victoria sa mansyon ay naging isang rutang pamilyar, ngunit komplikado. 3 beses sa isang linggo,
Pagkatapos ng trabaho, susunduin siya ng kotse ni Hunter. Maglalaro sila ni Hendrik, magbabasa ng mga libro, at kung minsan, sasabayan sila ni Hunter sa hapunan. Ang dating malamig na mansyon ay unti-unting nagkakaroon ng init. Ang mga tawa ni Hendrik ay nagiging mas madalas at ang mga ngiti ni Hunter, bagamat bihira, ay nagsisimulang umabot sa kanyang mga mata. Kasabay nito, ang buhay ni Victoria sa labas ng mansyon ay nagiging mas magulo. Isang araw, sa gitna ng abalang trabaho, isang delivery man ang pumasok sa opisina na may dalang isang malaking paper bag mula sa isang mamahaling restaurant. Para po kay Miss Victoria Santiago, lahat ng kanyang mga katrabaho ay napahinto. Naramdaman ni Victoria ang pag-akyat ng dugo sa kanyang muka habang tinatanggap ang lunch delivery. Walang card, pero alam niya kung kanino galing. Wow, Victoria! Ang bongga naman. Sinong secret admirer mo? Tukso ng isa. Baka hindi na secret. Sagot naman ng isa pa na may kasamang makahulugang tingin. Ang pagkain ay masarap, pero para itong buhangin sa bibig ni Victoria, bawat subo ay may kasamang bigat. Ang mga simpleng kilos ni Hunter, ang pagpapadala ng pagkain, ang mga text na, "Kumain ka na ba?" o "Ingat ka sa pag-uwi," ay parang mga gintong tanikala na unti-unting pumupulupot sa kanya. Isang gabi, habang nakahiga sa kanyang kama, muli niyang naramdaman yon. Ang pamilyar na kaba, ang pamilyar na takot. Deja vu. Bigla siyang bumalik sa nakaraan. 2 taon na ang nakalipas. Si Mark. Ang una niyang totoong pag-ibig. Ganoon din ito sa simula. Ang mga sorpresang bulaklak sa opisina, ang mga lunch delivery kapag alam nitong abala siya, ang mga matatamis na text message na bumubuo sa kanyang araw. Ibinigay niya ang lahat, ang tiwala niya, ang puso niya, at dinurog niya ang lahat ng iyon. Naalala niya ang araw na yon, ang pag-uwi niya ng maaga para sorpresahin ito sa kanilang anibersaryo. Siya ang nasorpresa. May kasama itong ibang babae sa sarili nilang apartment. Ang sakit ay tila isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit sinasaksak sa kanyang dibdib. Ang pinakamasakit na parte ay hindi ang mismong pagkakanulo, kundi ang pakiramdam na naging isa siyang tanga. Nananiwala siya sa isang kasinungalingan. Mula noon, isinara na niya ang kanyang puso. Ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling magpapalinlang. Ngayon, ang mga kilos ni Hunter ay parang mga multo ng nakaraan na bumabalik para tuyain siya. Alam ng isip niya na iiba si Hunter, pero ang puso niya, na minsan nang nadurog, ay hindi marunong makinig sa isip. Kinabukasan, pagkatapos ng isa na namang masayang hapon, kasama si Hendrik, hinatid siya ni Hunter pauwi. Tahimik ang biyahe. Si Hendrik ay nakatulog na sa car seat sa likod, pagod sa katatakbo. Ito na ang pagkakataon niya. Kailangan niyang maglagay ng pader bago pa mahuli ang lahat. "Sir Hunter," panimula niya. Ang boses ay mas formal kaysa sa dati. Tumingin ito sa kanya saglit bago ibalik ang tingin sa daan. "Hunter na lang, Victoria. Gusto ko lang po sanang pakiusapan kayo." Pagpapatuloy niya, hindi pinapansin ang sinabi nito. "Tungkol po sa mga pinapadala niyo sa opisina at sa mga text." Humigpit ang hawak niya sa kanyang bag. "Nagpapasalamat po ako, pero sana po itigil niyo na." Naramdaman niya ang bahagyang pagtigas ng katawan ni Hunter. "May problema ba doon?" "Ang usapan po natin ay tungkol kay Hendrik," diretso niyang sabi, kahit na kumakabog ang kanyang dibdib. "Gusto ko lang pong manatili doon. Trabaho lang po ito para sa akin." Isang kasinungalingan, pero isang kasinungalingan na kailangan niyang paniwalaan. Hindi agad sumagot si Hunter. Ipinagpatuloy lang nito ang pagmamaneho hanggang sa huminto sila sa tapat ng kanyang apartment building. Pinatay nito ang makina ng kotse. Ang biglaang katahimikan ay mas nakakabingi. Humarap ito sa kanya. Ang mga ilaw mula sa poste sa labas
ay nagbigay ng anino sa kalahati ng mukha nito na nagpadagdag sa intensidad ng kanyang mga mata. Naiintindihan ko, sabi nito sa wakas. Ang boses ay mababa at seryoso. Pasensya na kung lumagpas ako sa linya. Inaasahan ni Victoria na magagalit ito o maiinis, pero hindi. May ibang emosyon sa mukha nito. Isang bagay na pamilyar, isang bagay na katulad ng nakikita niya sa salamin. Alam mo, pagpapatuloy ni Hunter, ang tingin ay malalim at tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Minsan na rin akong nagtiwala at minsan na rin akong nasaktan. Natigilan si Victoria. Ang mga salitang yon ay hindi niya inaasahan. Isang maliit na siwang sa pader na itinayo nito sa paligid ng sarili. Kaya naiintindihan ko ang takot. Dagdag nito, tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang distansya sa pagitan nila sa loob ng kotse ay biglang parang lumiit. Siguro Victoria, sabi nito, binibigkas ang pangalan niya ng may bigat at kahulugan. Pareho lang tayong natatakot sa iisang bagay. Ang hapon na yon ay nagsimula tulad ng dati. Naupo si Victoria sa sahig ng playroom, binabasahan si Hendrik ng paborito nitong libro tungkol sa mga dinosaur. Si Hunter naman ay nakatayo sa may pintuan, nakasandal sa hamba. Kunwari nagbabasa ng mga email sa kanyang cellphone, pero ang totoo'y pinapanood niya silang dalawa. Para silang isang perpektong litrato. Isang larawan ng pamilya na hindi niya kailanman inakalang gugustuhin niya. Ang boses ni Victoria na malumanay habang nagbabasa, ang tawa ni Hendrik sa tuwing gagayahin ni Victoria ang tunog ng isang T-Rex. Ang mga simpleng sandaling iyon ay unti-unting pumupuno sa mga siwang sa kanyang puso. Ito na ba ang pakiramdam ng isang tahanan? Isang mahinang dagundong mula sa labas ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sinundan niyo ng isa pa, mas malakas na. Sumimangot si Hunter at sumilip sa bintana. Ang kaninang maaliwalas na langit ay biglang binalot ng maitim na ulap. Ilang sandali lang, pumatak na ang mga unang butil ng ulan sa salamin ng bintana. At pagkatapos, tila ibinuhos na mula sa langit ang isang malakas, walang tigil na ulan. Mukhang hindi ka na makakauwi nito, sabi ni Hunter, lumingon kay Victoria. Bahagyang nabahala si Victoria. Kailangan ko pong umuwi. May trabaho pa po ako bukas. Delikado sa daan. Matigas na sabi ni Hunter. Dito ka na muna. Hihintayin nating humina ang ulan. Hindi na nakapalag si Victoria. Ang ulan ay hindi humina. Sa halip lalo pa itong lumakas, may kasama ng malalakas na kulog at matatalim na kidlat. At sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw. Ay! Mahinang sigaw ni Victoria. Okay lang kayo? Agad na tanong ni Hunter. Ang boses ay naging alerto sa dilim. Opo. Nagulat lang po. Si Hendrik? Mommy, natatakot ako. Narinig nilang sabi ng bata. Agad na gumapang si Victoria sa dilim at niyakap ang bata. Naramdaman ni Hunter ang paggaan ng kanyang dibdib sa ginawa nito. Binuksan ni Hunter ang flashlight ng kanyang cellphone. Sa tulong ng liwanag nito, nakakuha sila ng mga kandila at emergency lights. Inilagay ni Hunter ang ilang piraso ng kahoy sa fireplace at ilang sandali lang, isang maliit na apoy ang nagbigay liwanag at init sa malawak na sala. Dahil sa pagod at sa init mula sa apoy, hindi nagtagal ay nakatulog si Hendrik sa sofa, yakap ang isang unan. Dahan-dahang kinumutan ito ni Victoria, hinaplos ang buhok nito. Naiwan silang dalawa ni Hunter sa katahimikan. Ang tanging maririnig lang ay ang bagsak ng ulan sa bubong at ang marahang pagputok ng apoy sa fireplace. Naupo si Victoria sa carpet malapit sa apoy. Sumunod si Hunter. Umupo sa di kalayuan, pero mas malapit kaysa sa dati. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa kanya. Basag ni Hunter sa katahimikan. Ngumiti lang si Victoria. Mahal ko na po si Hendrik. Hindi na po ito trabaho para sa akin. Ang pag-amin na yon ay tila may binuksang pinto sa pagitan nilang dalawa.
Naalala ni Hunter ang huli nilang pag-uusap sa kotse. Ang takot na nakita niya sa mga mata nito. Ang takot na pamilyar sa kanya. Ang sabi ko noon, natatakot din ako. Mahinang sabi ni Hunter. Totoo yon. Ang huling babaeng pinagkatiwalaan ko. Iniwan niya ako nang malaman niyang mas mayaman ang business partner ko. Napatingin sa kanya si Victoria. Ang mga mata ay puno ng simpatya. Kaya nang una kitang makilala, pagpapatuloy niya. Ang una kong naisip ay pera. Dahil akala ko, lahat ng tao, lahat ng bagay, nabibili. Tumingin siya kay Victoria. Pero ikaw, pinunit mo ang kontrata ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Victoria. Hindi po lahat ng bagay ay nabibili, Hunter. Hunter, ito ang unang beses na tinawag siya nito sa pangalan niya ng walang sir. Tumayo si Victoria at lumapit sa malaking bintana. Pinanood ang pagsayaw ng ulan sa labas. Sumunod si Hunter, tumayo sa tabi nito. Hindi sila nag-uusap, pero ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. Ang liwanag mula sa apoy ay sumasayaw sa mukha ni Victoria. Ang amoy ng ulan at ng nasusunog na kahoy ay pumuno sa hangin. Tila may kuryenteng dumadaloy sa maliit na espasyo sa pagitan nila. Wala nang dahilan, wala nang pader. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi nito. Napapikit si Victoria sa kanyang ginawa, pero hindi ito lumayo. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ang takot, pero nakita rin niya ang pananabik. Ang parehong pananabik na nararamdaman niya, at hinalikan niya ito. Isang halik na nagsimula ng marahan at puno ng pag-iingat. Isang pagtatanong. Pero nang tumugon si Victoria, nang maramdaman niya ang pagbukas ng mga labi nito, ang halik ay lumalim. Naging mapusok. Puno ng lahat ng kanilang pinigilang emosyon, ng kanilang mga takot, at ng kanilang biglaang pag-asa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Nakadikit ang kanilang mga noo, ang mga mata ay nakapikit. Sa sandaling iyon, sila lang ang tao sa mundo. Ding-dong! 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 Isang marahas at sunod-sunod na pag-doorbell ang biglang bumasag sa kanilang sandali. Isang tunog na puno ng pagmamadali at desperasyon. Nagkatinginan sila, parehong nagtataka. Naiinis na naglakad si Hunter papunta sa pinto. Sino ang mag-iisip na bumisita sa ganitong oras, sa ganitong panahon? Binuksan niya ang pinto. Isang babae ang nakatayo sa labas. Basang-basa sa ulan, magulo ang buhok, at ang mga mata ay puno ng isang uri ng pighati na tila kayang lumunod ng isang karagatan. Nakatingin ito sa kanya na para bang siya ang tanging kaligtasan nito sa buong mundo. Sino ka? Tanong ni Hunter. Tumingin ang babae sa kanya. Pagkatapos ay sa loob ng bahay at ang mga mata nito ay nanlaki nang makita si Victoria sa likuran niya. Huminga ito ng malalim. Ang mga labi ay nanginginig sa lamig o sa takot. Ako si Jamila, sabi ng babae. Ang boses ay basag at nanginginig. Ang ina ni Hendrik. Ang mga salitang yon ay parang isang kidlat na tumama ng mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Ina ni Hendrik. Naramdaman ni Victoria na parang nanigas ang lahat ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang init na naramdaman niya mula sa halik ni Hunter ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig. Tumingin siya kay Hunter, naghahanap ng sagot, ng kahit anong senyales na hindi totoo ang naririnig niya. Pero ang nakita lang niya sa mukha nito ay pagkabigla. Isang perpektong maskara ng pagkalito na hindi niya malaman kung totoo o hindi. Patawarin mo ako sa biglaang pagsulpot, sabi ni Jamila. Pumasok sa loob nang hindi inaanyayahan, nag-iiwan ng mga basang bakas sa mamahaling sahig. Sinubukan kong lumayo. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala ang anak ko.
Ang bawat salita ay puno ng pighati. Ang kanyang itsura, basang-basa, mukhang pagod at payat, ay perpektong umaakma sa kanyang kwento. Isang ina na nagdurusa, nagising si Hendrik dahil sa ingay. Kinusot nito ang kanyang mga mata at bumangon mula sa sofa. "Mommy?" Tawag nito. Ang boses ay inaantok pa at nakatingin ito kay Victoria. Pero nang makita ni Jamila ang bata, tila isang dam ang bumigay sa kanya. "Anak ko." Humagulgol ito. Tumakbo palapit kay Hendrik at niyakap ito ng mahigpit. Pero ang reaksyon ni Hendrik ay hindi ang inaasahan ng lahat. Nagpumiglas ito. "Hindi. Hindi ikaw si Mommy. Bitawan mo ko." Sigaw ng bata, puno ng takot. Itinulak nito si Jamila at tumakbo para magtago sa likod ni Victoria. Naramdaman ni Victoria ang maliliit na kamay ni Hendrik na humawak ng mahigpit sa kanyang damit. Ang panginginig ng bata ay gumapang sa kanyang buong katawan. Ang eksena ay masakit panoorin. Si Jamila, nakaluhod sa sahig, umiiyak na parang sinasaktan. "Anak, hindi mo na ba ako naaalala? Si Mama ito." Tumingin si Victoria kay Hunter. "Anong nangyayari dito?" Mahinang tanong niya. Pero bago pa man makasagot si Hunter, si Jamila na ang sumagot para sa kanya. Tumayo ito, pinunasan ang kanyang mga luha at hinarap si Victoria ng may bagong lakas. Isang lakas na nagmumula sa galit at paninibugho. "At sino ka?" Mataray na tanong nito. "Ikaw ba ang bago niyang laruan? Ang kapalit namin?" "Jamila, tumigil ka na," mariing sabi ni Hunter. Pero hindi ito nakinig. Lumapit ito kay Victoria. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Alam mo ba ang kwento namin? Alam mo ba kung paano kami pinaghiwalay ng pamilya nila? Kung paano nila ako tinuring na parang basura dahil hindi ako kasing yaman nila?" Umiling si Victoria. Napaatras. Hindi niya maintindihan. Ngumisi si Jamila. Isang ngisi na puno ng pait. Siyempre hindi. Dahil ang alam lang niya ay magsinungaling. Tumingin si Jamila kay Hunter. At pagkatapos ay bumalik kay Victoria. At doon, ibinato niya ang bombang sumira sa lahat. "Huwag kang maniwala sa anumang sinabi niya sa'yo. Dahil may isang malaking sikreto siyang hindi kailanman aaminin." Huminga ito ng malalim na para bang naghahanda para sa isang malaking revelasyon. Hindi pamangkin ni Hunter si Hendrik. Dahil si Hunter, deklara nito, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. "Ang tunay na ama ng anak ko." Natigilan ang mundo ni Victoria. Ama. Ang salitang yon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Ang halik, ang mga sandali, ang mga pag-usap, ang mga ngiti. Lahat ba ay kasinungalingan? Ginamit lang ba siya? Isang pampalipas oras, isang yaya na may kasamang benepisyo, isang panakip butas para sa isang pamilyang hindi kumpleto. Tumingin siya kay Hunter. Ang kaninang pagkabigla sa mukha nito ay napalitan ng isang bagay na hindi niya mabasa. Pagkataranta? Pagkakasala? "Hunter, totoo ba?" Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot si Hunter. Tila nawalan ito ng boses. At ang kanyang pananahimik para kay Victoria ay isang malakas na pag-amin. Ang sakit. Bumalik ang pamilyar na sakit. Ang kutsilyong minsan nang bumaon sa kanyang puso ay naroon ulit. Pero ngayon, mas malalim, mas masakit. Ang pagtataksil ay mas masahol kapag nagmula sa taong sinimulan mo ng pagtiwalaan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pagbagsak ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ng iba pang luhang nagbabadyang pumatak. Ayaw niyang ipakita sa kanila na nasasaktan siya. Ayaw niyang bigyan sila ng ganoong kasiyahan. Walang salitang lumabas mula sa kanya. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Hunter. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mas malakas pa sa ulan sa labas. Lahat pala.
Isang malaking kasinungalingan. Sigaw niya, ang boses ay basag sa galit at pighati. Hindi na niya hinintay ang sagot. Tumalikod siya. Hinawi niya ang kamay ni Hendrik na nakakapit pa rin sa kanya. Binitawan niya ang lahat. Tumakbo siya palabas. Palabas sa pinto. Palabas sa ilalim ng malakas na ulan. Hindi niya alintana ang lamig. Hindi niya alintana ang pagkabasa. Dahil walang ulan, ang kayang tumapat sa bagyong nagwawala sa loob ng kanyang puso. Ang sampal ay gumuhit ng init sa pisngi ni Hunter, pero mas matindi ang sunog na naramdaman niya sa loob. Pinanood niya si Victoria na tumakbo palabas. Bawat hakbang nito palayo ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Gusto niyang habulin ito. Gusto niyang isigaw na hindi totoo ang lahat. Pero may isang bagay na pumigil sa kanya. Ang umiiyak na bata sa kanyang tabi. At ang babaeng ahas na nasa harap niya. Nang mawala na si Victoria sa dilim, dahan-dahang lumingon si Hunter kay Jamila. Ang kaninang pagkataranta sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas kilala niya. Isang bagay na matagal na niyang hindi ginagamit sa loob ng sariling pamamahay. Isang malamig at walang awang maskara ng isang CEO. Magaling, sabi ni Hunter. Ang boses ay kalmado na parang isang yelong lawa. Magaling na pag-arte, halos naniwala ako. Ang nangiti ng tagumpay sa mukha ni Jamila ay unti-unting nawala. Anong sinasabi mo? Nagsasabi ako ng totoo. Kinuha ni Hunter ang kanyang cellphone mula sa bulsa. 2 beses mo nang sinubukan. Noong una, tinawagan mo ako. Humihingi ng pera para sa pagpapagamot mo. Hindi umubra. Nagbago ang kulay ng mukha ni Jamila. Ngayon naman, drama. Mas magaling, pero pareho pa ring desperado. Pagpapatuloy ni Hunter habang naglalakad palapit dito. Bawat hakbang niya ay may bigat at napaatras si Jamila. Hindi ko alam kung bakit bigla kang sumulpot, sabi ni Hunter. Pero sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Pumindot siya sa kanyang cellphone at itinapat sa tenga. Richard, sabi niya. Ang boses ay matigas na parang bakal. Nandito na siya sa bahay. Nag-umpisa na siyang magkalat ng kwento. Ipunin mo na ang lahat ng ebidensyang nahanap mo. Lahat. Ang mga utang niya sa kasino. Ang record ng mga tawag niya. Ang bank statements. Gusto kong makita ang lahat ng yan sa mesa ko bukas ng umaga. Nanlaki ang mga mata ni Jamila. Ang tapang na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho na parang bula. Hindi ko alam ang sinasabi mo, nanginginig niyang tanggi. Talaga? Tanong ni Hunter. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. 6 na buwan na kitang pinaiimbestigahan, Jamila. Simula pa lang may pakiramdam na akong mali sa aksidenteng iyon. Masyadong malinis. Ang bawat salita ni Hunter ay parang isang pako na unti-unting ibinabaon sa ataol ni Jamila. Alam mo kung ano ang pinagtataka ko? Lumapit pa si Hunter, bumubulong na parang isang ahas. Bakit ngayon ka lang lumitaw? 6 na buwan kang nagtago. Siguro, naubos na ang perang nakuha mo mula sa insurance ng kapatid ko? Kasabwat ka ba sa pagkamatay niya? Ang tanong na yon ay binitawan ni Hunter nang may bigat at lason. Hindi totoo yan, sigaw ni Jamila. At sa pagkakataong ito, ang takot sa kanyang mga mata ay totoo na. Mabuti, sabi ni Hunter. Humakbang paatras. Itinago niya ang kanyang cellphone. Dahil kung oo, sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan ang araw. Umupo si Hunter sa isang armchair. Tila isang hari sa kanyang trono. Kalmado, kontrolado. Pero mukhang mas simple lang ang kaso mo. Desperada ka lang. Pinuksan niya ang isang maliit na drawer sa side table at naglabas ng isang maliit digital voice recorder. Inilapag niya ito sa lamesa sa pagitan nila. Alam mo, Jamila, sabi niya, pinindot ang record button. Isang maliit na pulang ilaw ang umilaw. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga taong tulad mo
ay ang pag-underestimate sa akin. Akala nyo, dahil nagluluksa ako, mahina ako. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang bawat salitang binitawan mo mula nang tumapak ka sa loob ng pamamahay na ito ay nakarecord. Sabi ni Hunter, ang boses ay malamig at walang emosyon. Pati na ang malaki mong revelasyon tungkol sa pagiging ama ko. Ngayon, sumandal siya sa kanyang upuan. Tinitigan ito na parang isang daga na na-corner. Umpisahan natin ulit. Sabihin mo sa akin ang totoong nangyari noong gabing namatay ang kapatid ko. Ang apartment ni Victoria ay naging isang kahon ng mga alaala na kailangan niyang isara. Nakatambak sa sahig ang mga karton. Ang mga damit niya ay nakatiklop na. Ang mga libro ay nakasalansan. Bawat galaw niya ay mabilis at mekanikal. Isang paraan para takasan ang sakit. Isang paraan para huwag mag-isip. Tanga. Tanga ka, Victoria. Paulit-ulit na sinasabi iyon ng isang boses sa kanyang isipan. Pinagkatiwalaan mo siya. Hinayaan mong buksan niya ang puso mong matagal mo nang isinara. At ano ang ginawa niya? Ginawa ka lang niyang panakip butas. Isang magandang larawan para sa kanyang sirang pamilya. Ang alaala ng halik nila sa harap ng fireplace, ang init, ang pangako, ay parang lason na kumakalat sa buong sistema niya. Sinusundan iyon ng mukha ni Jamila ng mga salitang binitawan nito. Si Hunter ang tunay na ama. Isang kasinungalingan na binuo sa ibabaw ng isa pang kasinungalingan. Kailangan na niyang umalis. Magre-resign siya sa trabaho bukas. Lilipat siya ng apartment. Pupunta siya sa isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanya. Kung saan hindi na niya maririnig ang pangalang Hunter Maxwell. Tok! 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 Isang katok mula sa pinto. Isang delivery man. Package po para kay Miss Victoria Santiago. Wala siyang inaasahang package, pero nang makita niya ang selyo sa malaking brown envelope, isang pamilyar na M para sa Maxwell Holdings Inc., gusto niya itong isara sa mukha ng delivery man. Gusto niya itong itapon sa basurahan. Pero may kung anong pumigil sa kanya. Kinuha niya ang sobre, ang mga kamay ay nanginginig. Isinara niya ang pinto. Tinitigan niya ito na para bang isa itong bomba na sasabog anumang oras. Sa huli, nanaig ang isang maliit, ibang na parte ng kanyang pagkatao. Ang parte na gustong malaman ng lahat. Ang parte na gustong makita kung gaano pa kalalim ang kaya nilang ibabao na kasinungalingan. Pinunit niya ang sobre. Sa loob, walang sulat, walang paliwanag. Mga dokumento lang. Ang una ay isang set ng mga litrato. Isang babae, si Jamila, na tumataya sa isang kasino. Sunod-sunod na mga litrato sa iba't ibang araw. Ang huli ay isang litrato kung saan hinahatak na siya ng mga security guard palayo sa isang lamesa. Sumunod ay mga kopya ng bank statements, mga utang, mga pautang mula sa mga taong kaduda-duda ang pangalan. Isang malinaw na larawan ng isang taong desperada para sa pera. Pagkatapos ay isang private investigator's report. Isang detalyadong timeline ng mga ginawa ni Jamila sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Walang trabaho, palipat-lipat ng tirahan, at ang huli, isang maliit na USB flash drive. Nanginginig niyang isinaksak iyon sa kanyang luma at mabagal na laptop. Isang audio file lang ang laman. Ang pangalan ng file, Dashcam Final Drive. Pinindot niya ang play. Isang ugong ng makina ng kotse. Mahinang musika mula sa radyo. At boses ng kapatid ni Hunter, mas masaya, mas magaan. At boses ni Jamila. Jamila, ibigay mo na sa akin. Kailangan ko ng pera. Naiintindihan mo ba? Kapatid. Jamila, nag-usap na tayo. Tumigil ka na sa pagsusugal. Mauubos tayo nito. Jamila, wala kang pakialam. Pamilya mo lang ang iniisip mo. Paano naman ako? Kung ayaw mong ibigay, kukunin ko. Narinig ni Victoria ang isang kalabog. Isang tunog ng agawan. Kapatid, Jamila, wag.
Ang manibela, isang nakakabinging tunog ng pagskid ng gulong sa basang kalsada, isang malakas na sigaw, at pagkatapos, ang tunog ng nababasag na salamin ng nayuyuping metal, isang nakakakilabot na katahimikan. Nabitiwan ni Victoria ang laptop. Nahulog ito sa sahig pero hindi niya iyon inalintana. Napatakip siya sa kanyang bibig, ang mga mata ay nanlalaki sa takot at gulat. Isang aksidente na hindi pala aksidente, isang trahedya na dulot ng kasakima. At si Hunter, alam niya o pinaghihinalaan niya, kaya pala ganoon na lang ang pagprotekta niya kay Hendrik. Hindi lang dahil sa pagmamahal ng isang tito, kundi dahil sa bigat ng isang katotohanang mag-isa niyang dinadala. Ang lahat ng galit na naramdaman ni Victoria para kay Hunter ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng isang napakalaking alon ng pagsisisi. Hindi niya ito pinakinggan. Hinusgahan niya ito agad. Sinampal niya ito. At iniwan. Iniwan niya ito sa gitna ng pinakamalaking laban ng buhay nito. Tok, tok, tok. Isang katok ulit sa pinto. Pero sa pagkakataong ito, mas mahina. Mas nag-aalangan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga binti ay tila walang lakas. Lumakad siya papunta sa pinto at dahan-dahan itong binuksan. Si Hunter, nakatayo sa labas, pagod, basa sa ulan. At sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Kahinaan. Alam kong wala akong karapatang hilingin to, sabi nito. Ang boses ay pagod at halos paus na. Pero kailangan kita. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Walang itinatago. Kailangan ka ni Hendrik. Samahan mo akong lumaban. Walang salitang namutawi kay Victoria. Sa halip, dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa likuran ni Hunter. At pagkatapos, sa gitna ng kanyang magulong apartment na napapalibutan ng mga karton, ginawa niya ang isang bagay na sumimbolo sa kanyang desisyon. Yumakap siya kay Hunter. Isang yakap na mahigpit. Puno ng pagsisisi, pangunawa, at isang pangakong hindi na niya ito bibitawan. Naramdaman niya ang pagkabigla sa katawan ni Hunter bago nito dahan-dahang itinaas ang mga kamay at niyakap din siya pabalik. Sa sandaling iyon, hindi na sila isang CEO at isang simpleng empleyado. Sila ay dalawang taong nasaktan na natagpuan ang lakas sa isa't isa. Lalaban tayo, bulong ni Victoria sa dibdib nito. Magkasama. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang lugar kung saan ang mga salita ay mas matalim pa sa anumang sandata. Naupo si Hunter at Victoria sa isang panig, kasama ang kanilang abogado. Sa kabilang panig, si Jamila, na ngayon ay mukhang maayos at kaawa-awa, kasama ang sarili niyang abogado. Si Hendrik ay pansamantalang nasa pangangalaga ng isang social worker, naghihintay sa labas. Ang unang bahagi ng paglilitis ay pabor kay Jamila. Ipininta siya ng kanyang abogado bilang isang inang inagawa ng anak, isang biktimang pinagkaitan ng karapatan. Pagkatapos, si Victoria na ang tinawag sa witness stand. Naramdaman niya ang titig ng lahat. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Hunter na tumango sa kanya ng may pagtitiwala. Miss Santiago, simula ng abogado ni Jamila, ang boses ay puno ng panginginsulto. Ano nga ba talaga ang relasyon ninyo kay Mr. Maxwell? Isa ka bang yaya? Isang empleyado? O isa ka lang kabit? Narinig ni Victoria ang mga bulungan sa courtroom. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, pero hindi niya hinayaang makita ang kanyang galit. Tumingin siya ng diretso sa abogado. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Hindi po ako binabayaran ni Mr. Maxwell para sa anumang relasyon. Ang relasyon ko po ay kay Hendrik. At anong klaseng relasyon iyon? Mahal ko po si Hendrik na parang tunay na anak. Matatag niyang sagot. Nandoon po ako noong mga gabing hindi siya makatulog dahil sa bangungot. Nandoon po ako para pakainin siya noong mga panahong ayaw niyang kumain. At nandoon po ako
nang una siyang muling ngumiti pagkatapos ng trahedya. Isang ngiti. Pagpapatuloy niya, lumingon sa hukom na hindi ko pa nakikita mula sa kanya kapag kasama niya ang babaeng nagsasabing tunay niyang ina. Pagkatapos ng kanyang testimonya, oras na para sa panig ni Hunter na magpresenta ng ebidensya. Your Honor, sabi ng abogado ni Hunter, nais po naming ipresenta ang isang audio recording. Nakuha mula sa dashcam ng sasakyang sangkot sa aksidenteng ikinamatay ng kapatid ng aking kliyente. Namutla si Jamila, humigpit ang kanyang kamao. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa courtroom habang pinapatugtog ang recording. Ang masayang boses ng kapatid ni Hunter, ang galit na boses ni Jamila, ang pag-aagawan, ang sigaw, ang nakakakilabot na tunog ng pagbangga. Napatakip sa tenga ang ilang tao sa loob. Nang matapos ang recording, ang tanging maririnig lang ay ang hagulgol ni Jamila. Hindi ko sinasadya. Sigaw niya. Hindi na mapigilan ang sarili. Kailangan ko lang ng pera. Baon ako sa utang. Hindi ko gustong mamatay siya. Isang pag-amin. Isang pag-amin sa harap ng lahat. Mula sa kanyang upuan, pinanood ni Hunter ang lahat. Ang pagbagsak ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Ang paglabas ng katotohanan, isang hininga na hindi niya namalayang pinipigilan ang biglang kumawala mula sa kanyang bibig. Tapos na. Case closed, sabi ng hukom. Ang kustodya ni Hendrik ay formal na ibinigay kay Hunter Maxwell. Si Jamila ay agad na inaresto para sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide at iba pang mga kasong isinampa ni Hunter. Paglabas nila ng courtroom, sinalubong sila ng sikat ng araw. Tila mas maliwanag ito kaysa dati. Nakatayo lang sila roon. Si Hunter at Victoria pinapanood ang mga taong naglalakad. Ang ingay ng syudad ay parang isang malayong ugong. Humarap si Hunter kay Victoria. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Victoria? Sabi niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Salamat. Walang anuman. Sagot niya, ngumiti. Para sa pamilya natin. Ang mga salitang iyon, pamilya natin, ay tumatak sa puso ni Hunter. Ipinaglaban natin ang pamilya natin sa loob, sabi niya. At sa harap ng courthouse, sa gitna ng mga taong dumaraan, dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod. Namilog ang mga mata ni Victoria. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ngayon, pagpapatuloy ni Hunter habang binubuksan ng isang maliit na kahon na naglalaman ng isang kumikinang na singsing. Gusto kong itanong kung papayag kang maging formal na parte nito. Ang kasal ay hindi magarbo. Walang daan-daang bisita, walang media. Ginanap lang iyon sa malawak na hardin ng mansyon ni Hunter sa ilalim ng isang arko ng mga puting rosas na sinasaksihan lamang ng iilang malalapit na kaibigan ng abogado ni Hunter at ng mga kasambahay na naging parte na rin ng kanilang munting pamilya. Si Victoria, sa kanyang simpleng puting bestida, ay naglakad sa aisle na hawak ang kamay ng pinakamahalagang lalaki sa buhay niya ngayon, si Hendrik. Nakasuot ng isang maliit na tuxedo, buong pagmamalaki niyang inihatid si Victoria papunta kay Hunter na naghihintay sa dulo na may ngiting hindi maalis-alis sa kanyang mga labi. Ingatan mo si Mommy, Tito Hunter, bulong ng bata nang ibigay nito ang kamay ni Victoria. Pangako, sagot ni Hunter. Ginulo ang buhok ng pamangkin bago humarap sa babaeng pakakasalan niya. Ang kanilang mga panata ay simple ngunit puno ng kahulugan. Walang mga salitang hiniram mula sa libro, kundi mga pangakong nanggaling mismo sa kanilang mga puso. Mga pangako ng pagtitiwala, pag-unawa, at pag-aalaga sa isa't isa at sa batang nagbuklod sa kanila. Nang sabihin ng pari na, "You may now kiss the bride," hinawakan ni Hunter ang mukha ni Victoria at hinalikan ito ng buong pagmamahal sa saliw ng masigabong palakpakan at ng masayang sigaw ni Hendrik. Siyem, 6 na buwan ang lumipas. Ang mansyon na dating malamig at tahimik ay isa ng tunay na tahanan.
Ang mga dingding ay napuno ng mga litrato. Litrato ng kanilang kasal, litrato nilang tatlo sa beach, litrato ni Hendrik na may nawawalang ng ngipin sa harap. Isang hapon, habang papalubog ang araw, naglalakad silang tatlo sa dalampasigan. Ito na ang kanilang paboritong gawin tuwing linggo. Hinahayaan nilang habulin ni Hendrik ang mga alon, habang sila ni Hunter ay magkahawak kamay na naglalakad sa likuran. "Masaya ka ba?" tanong ni Hunter. Hinigpitan ang hawak sa kamay ni Victoria. Tumingin si Victoria sa kanya, pagkatapos ay sa tumatakbong si Hendrik at sa papalubog na araw. Isang perpektong sandali. "Sobra," sagot niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi ko akalain na ang isang maling akala sa sidewalk ay hahantong sa ganito." "Hindi iyon maling akala," sabi ni Hunter. Huminto sila sa paglalakad. "Iyon ay tadhana. Alam na ni Hendrik kung sino ang para sa atin bago pa man natin malaman." Humarap si Victoria kay Hunter. May isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang halo ng pagmamahal at kaunting hiya. May sasabihin ako sa'yo," mahina niyang sabi. "Ano yon?" Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Hunter at dahan-dahan itong inilagay sa kanyang tiyan. Natigilan si Hunter. Tumingin siya sa kamay niya, pagkatapos ay sa mga mata ni Victoria. Unti-unting nag-sink in sa kanya ang kahulugan niyon. Pag-asa, pagkabigla, at isang napakalaking saya. "Vic, totoo ba?" nanginginig niyang tanong. Tumango si Victoria, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. "Magiging 4 na tayo." Hindi na napigilan ni Hunter ang sarili. Binuhat niya si Victoria at inikot-ikot ito. Ang kanilang mga tawa ay humalo sa tunog ng mga alon. "Tito Hunter, Mommy, anong nangyayari?" sigaw ni Hendrik. Tumatakbo palapit sa kanila. Ibinaba ni Hunter si Victoria at lumuhod para maging kapantay ng bata. Si Victoria ay lumuhod din sa tabi niya. "Hendrik," sabi ni Hunter. Ang boses ay puno ng kagalakan. "Magkakaroon ka na ng kapatid." Namilog ang mga mata ng bata. Pagkatapos, isang napakalawak ng ngiti ang gumuhit sa kanyang muka. "Talaga?" "Yehey!" Bigla nitong niyakap ang leeg nilang dalawa at sa isang sandali, naging isang mahigpit na grupo sila sa gitna ng dalampasigan. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal, ng pagpili, at ng mga pangalawang pagkakataon. Habang magkakayakap sila, tinitigan ni Hunter ang kanyang mag-ina. Si Hendrik, ang batang nagligtas sa kanya mula sa kalungkutan. At si Victoria, ang babaeng dumating at binuo ang lahat ng kanyang sirang piraso. "Ikaw," bulong ni Hunter sa tenga ni Victoria, habang pinapanood nila ang huling piraso ng araw na lumubog sa karagatan. "Ikaw pala talaga ang kulang." At sa paglubog ng araw, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa kanila. Isang kabanata na puno ng liwanag, pag-asa at walang hanggang pag-ibig.